Hi everyone! Another day, another DIY na naman ng mami mo, Yeng. So, nagawa natin ng paraan para maitago yung cat litter ng mga tiyanak. Plus, may sensor light na yan siya, naiilaw lang kapag may magpapati na. For sure, mga cat lovers lang ang makaka-relate at makaka-appreciate ng pa-DIYs natin ngayon. Lifesaver kasi yung mga ganitong ideas para sa mga cat lovers na pagod na din kakalinis ng mga buhangin na sumasama sa paa ng mga alaga natin pagkatapos nila magpati. So, plyboard lang po yung ginamit ko para mas magaan at mas makamura na din. At sa ganitong project, kalahati lang naman po ng plyboard yung magagamit. Usually, sa mga DIYs ko, ang dami nagtatanong ng mga eksaktong sukat. Pero as an owner na maliit na bahay, nakadepende lang po talaga ako sa size ng paglalagyan. Kaya mas prepare ko nga po mag-DIY para ma-customize ko po yung laki at lapad at mag-fit po sa paglalagyan. So, kung mas malaki naman po yung space nyo, mas maganda po kung mas malaki yung magagawa nyo. So, nakadepende pa rin po sa inyo kung ano yung laki at lapad ng gagawin nyo. And the usual thing naglagay tayo ng gulong sa ilalim para mas madali kung sakaling ilipat natin siya ng pwesto. Para sa magiging pintuan naman, itong fluted panel na lang yung ilalagay. Actually, gamit na to kaya hindi na siya buo, pero dahil maparaan tayong tao, magagawa natin ng paraan para mapagdugtong natin at mapagkasya yan. So, siningitan natin ng kahoy yung loob para mapagdugtong at matibay siya. And then, glue stick lang po pala yung pinandikit ko para mas mabilis siyang matuyo. Since plastic materials lang naman yung fluted panel, kaya kakapit naman siya kahit glue stick lang. And one of the reason kung bakit fluted panel yung naisip kong ipampinto, dahil kailangan nga natin lagyan ng butas para sa magiging ventilation. Also, para may silipan din tayo para nakikita natin yung loob kung may laman na ba at kailangan na nating linisin. So, itong natira kong J-clip ang ilalagay natin sa dalawang side. Since ang purpose ko nga gusto ko yung pintuan diangat. Depende pa rin sa inyo kung gusto nyo yung dibukas at bisagra po yung ilagay nyo. Ang pati area kasi ng mga alaga ko nakalagay lang sa terrace. So, para hindi sa gabal sa daanan, diangat na lang yung pintuan. Then, maglalagay lang ako ng sensor light na automatic siyang iilaw once na may ma-detect siyang movement. Also, sinakto ko lang din kasi talaga yung sukat nito sa litter box nila. Excited sila. Bininyagan na nila agad. Dalawa pa sila talaga. Sa tagal ko na rin kasing may alagang pusa at sa dami ko na rin litter box na nagamit, mas prepare ko na kasi yung mga stainless type yung ipagamit sa kanila bukod sa madaling linisin. Hindi pa messy na nagiiwan na masamang amoy sa litter box. Also, yung ganitong ideas kasi para isang way na lang yung dadaanan nila at papagpagan ng mga paa nila. Unlike before na susundan mo pa yung mga dinaanan nila at may tangay-tangayan cat litter yung mga paa nila. Yung ilaw mamamatay yan. Bumubukas lang siya kapag may nasa-sensor siya or pag magsi-CR sila. Gandahan kapag may gulong, mas madali natin siyang maililipat na pwesto. Honestly, hindi kasi talaga ako naglalagay ng cat litter sa loob ng kwarto or sa loob ng bahay. At ang litter box nila nasa labas ng terrace katabi ng CR. Dahil kahit masipag ka maglinis, hindi talaga maiiwasan yung masamang amoy. Also, sobrang liit nga lang ng terrace, hindi nakakasya kung maglalagay pa ng upuan. So in this way, multi-purpose na siya, hindi lang siya basta cat litter box. Dahil pwede nga rin siyang upuan at nagkaroon na rin tayo ng ekstrang tambayan. That's all for today's video. Thank you for watching. Bye!